Sa talinaga po natin ay pinagbintangan ang may-ari ng ubasan na lumalabag sa batas ng katarungan sa pagpapasweldo ng kanyang inupahan. Kasi nung panahon na yun ay ang isang denaryo ay bahagi yun na kung tawagin natin ay parang basihan na pagtatrabaho sa isang araw. Hindi lang natin alam kung ilang oras. Bahagi yun. Nagkaroon lamang kasi na kung tawagin natin ng 8 hours ay simula lamang noong Industrial Revolution. Yun ay late 1800 hanggang 1900. Doon lang nagsimula yung 8 hours na pinagbasyan. Ibig sabihin, before ay maaaring humantong yung ng 12 oras. Noong unang panahon, yun naman ay 2,000 years ago pa. So bahagi yun. Dan naman natin na nung una pa nga ay may alipin. Kahit na nga sa atin, 500 years ago, mayroon din tayong mga tinatawag na alipin, aliping tigilid, aliping yung nasa loob, tawagin natin, bahagi yun. But anyway, ay makita natin na yun ang charge doon sa may-ari ng ubasan na sila hindi binabayaran. Pero maliwanag yung sabi ng may-ari ng ubasan. Kasi ilang naman natin, sabi nga noong unang panahon, yun ang pinaka-basic kung ano yung pinag-usapan. Kung ano yung pinag-usapan nila na presyo. Yun yung mahalaga. At ano yung pinag-usapan nila? Isang denaryo. Yun ang one day wage. Noong panahon na yun na kinikilala. So bahagi yun na kung saan ay ipinapahayag ko sa akin na kung sabi may-ari ng basa, hindi kita dinadala. Sapagkat yun ang ating usapan. Sabi nga niya, ay ano ngayon kung ako ay mapagbigay doon lamang sa nagtrabaho ng hindi katulad ninyo na buong araw ay nagtrabaho. Lalong-lalo na yung dumating ng 5 o'clock. So, ibig sabihin nun, ay isang oras, ibig sabihin, hanggang alas 6 ng trabaho. Kaya mas probably, 12 hours yung kanilang trabaho ng panahon na yun. But anyway, bahagi yan ng pagkilos na kung saan ay ipinapahayag na Jesus na wala siyang nilalabag kapag ang pinag-usapan natin ay katarungan. At yun ginawa yung makita natin sa pagdating ng panahon, tayo lahat, kung ikaw may nagpakabuti ng ikay mula pa ng bata, at maaaring ikaw ay nagbalik loob lamang nung ikay may matanda, iisa ang ating
sahod. Anong sahod natin? Yung buhay na walang hanggan. Lahat tayo magtatawo ng buhay na walang hanggan. At sana, huwag natin kalimutan na kahit na siguro sabihin namin na mula pa noong pagkabata natin ay tayo ay tumutugon. Sana makita natin yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay hindi pabigat. No? Hindi pabigat. Ngunit, ito ay isang paanyaya na makita natin na ito yung landas natin nang magtatahak sa atin, hindi lamang sa buhay doon sa kabila. Ngunit ang magbibigay sa atin ng direksyon sa buhay natin sa daigdig na ito. Ito yung maglalayo sa atin sa kasalanan. At alam naman natin na ang kasalanan may kakambal yan. Anong kakambal ng kasalanan? Ay kahirapan, kapighatian, kaguluhan. Kasi yun ang trabaho ng kasalanan. At sana makita natin yung pagtaak natin sa landas ng Panginoon ay isa na mapuno tayo ng pagkapasalamat. Hindi dapat tayo mainggit doon sa mga nagtrabaho lamang ng isang oras. Bakit? Kasi hindi nila nakikita ng alin. Wala silang makitang trabaho. Sila'y naninigaw. Nagkakagulo ang kanilang buhay. Kaya bahagi yun sa napahanagahan natin yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Huwag natin dalhin bilang pabigat ang ating pananampalataya. Bakit? Ibig sabihin nun, mali. Kapag gano'n yung ating pagtingin, mali yung ating pananampalataya. Hindi natin naiintindihan yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos para sa atin. Hindi natin nakikita natin na ang pananampalataya natin ay isang gabay na magtataak sa atin, magkagabay sa atin, sa ating landasin, sa daigdig na ito, na nagtutulod ng kaayusan at kaginawa. Inilalayo tayo sa anumang uri ng gusto na epekto ng pagkakasala. Bahagi yun. At naman makita natin, iyan ay isang bahagi na ipinagsasanggalan natin sa harapan ng publiko. At nawa, yun ang ikatuwa natin. Bakit? Sabi nga rito sa term na ginamit ko sa ating talinagaya din, tayo nagtatrabaho sa umasan ng Panginoon. Tayo ay mga lingkod sa umasan ng ating Panginoon Diyos. Ang term na tutusing na laban natin gawin din, tayo naging tunay na mga anak ng Diyos. At pangatlo ay sabi ko, huwag natin ikaingit ang pag-aakala natin na yung mga taong naliligaw ng landas ay baka akala natin ay masarap ang kanilang buhay. Hindi ho, hindi. Bahagi ho yun. Yun ay pandiling lang ng daigdig na ito. Pagkakataon siguro sabi nga yun nila, nakita ko one time, yung isang involved sa tinatawag natin
flood control projects, isa sa mga may hawak. Ang daming sasakyan. Ang daming mga magagandang sasakyan. Hindi lang masasakyan. Mamahaling sasakyan. At ang sabi pa kanina, nag-iisa lang yan dito, mother sa Pilipinas. Ay, hindi naman pala pare. No? Yung, ang kausap ay yung angkor. No? Nag-iisa lang yun sa Pilipinas. Ay, bahagi yun, hindi natin alam. Yung mga hamon na kanilang hinaharap, no? Sa bahagi ng pag-iisip. Pagkakataon, sabi nga natin, sa mundong ginagalawan natin, huwag nating pagmasyahan. Ang ganda ng sasakyan mo. Hindi. Ang mahalaga yung makita natin, inihahatid ka ba dyan ng maayos sa paruroonan mo? Pare-pareho din naman tayo ng patutunguhan mo. Mas komportable nga lang sila ngayon. No? Pero, hindi nangangulugan na mas masaya yung kanilang buhay. Yun ang pagkakala natin kasi nga sabi nga natin, yung pamantayan natin tao ay yung kayamanan na daigdig na ito, yung ebanghelyo natin kahapon. Hindi kasi natin nakikita yung pamantayan ng yung kayamanan sa langit. No? Bahagi yun. Alam niyo, pagkakataon na kung saan ay makita rin natin, no? Na baka hindi natin na-appreciate, no? Yung simpleng pamumuhay. Kasi nga, ang pamantayan na nakikita natin ay yung luho ng daigdig na ito. Hindi natin na-appreciate yung alima. Wala na tayong magagarang sasakyan katulad noon. Ano? Ay bahagi o, ay makita mo nga naman talaga, no? Parking na lang eh. Marami na siyang lugar na kinakailangan niya i-parking doon sa kanyang mga sasakyan. No? Ay, tayo, may sasakyan ka man o wala. Hindi ka mag-iisip ng parking. No? Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Tayo naman ay nakakasurvive sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Tayo din naman ay kumakain. Sa daigdig na ginagalawa natin. Pagkakataon na kung saan ay makita natin. Maaaring yung kanilang kinakain ay mahal. Wala, pareho rin naman. Ano ba yung kinakain nila na hindi natin nakakain? Baka rin naman yun. Mahamahaling baka nga lang. No? Pero baka pa rin. No? Bahagi yun. Pagkatapos sa kanilang kainin yun, ilalabas nila yun. Pagkatapos. Pero bahagi yun na baka hindi natin napapansin. Yung simpleng pamumuhay ay nagmudulot nawa nang makita natin ng kasiyahan at kapanatagan ng kalooban. Sa mga bahagi mo yun, kasi nga dapat natin tingnan ay yung kayamanan sa langit. At yun naman ang pagtuunan natin ng pansin. Sabi mo nga, kumisa na rin, nililibang tayo ng yung mga padamuti ng daigdig na ito. Sa pag-aakala, kapag mayroon ka nun, mas maligaya ka. Hindi po sa lahat ng pagkakataon.